Ano pa nga ba ang pwedeng gawin sa balat ng bangus? Para sa isang grupo ng researchers sa Ateneo de Manila University, pwede itong makatulong sa mga taong nalapnos ang balat para bigyan ng mukha ang balita. Mobile Journal, Amy Atienza. Artificial skin. Yes, ito raw ang pwedeng gawin sa balat ng bangus. Una raw nakakuha ng inspirasyon si Bianca Go at ang kanyang thesis advisor na si Dr. Janice Ragaza sa tilapia. I was inspired by the success of tilapia skin and the widespread availability of milkfish in the Philippines. So I aim to investigate whether milkfish skin could serve as a viable alternative. Unang ginawa nila Bianca ang paghambingin ang tilapia at bangus. Saka sterilized sa silver nanoparticle solution ang mga fish skin kung saan nakita ang kakayahan nitong pigilan ang bacterial at fungal growth. So the study demonstrated that silver nanoparticles treated milkfish skin effectively inhibits microbial growth, rendering it sterile and suitable for wound dressing applications. Bukod pa riyan, nakatulong din ang close microscope inspection upang makita na napanatili ng bangus skin ang collagen structural integrity nito tulad ng tilapia. So we also completed a histological evaluation that confirmed that both integrity and organization of collagen fibers in milkfish skin remained intact even after the silver nanoparticle treatment. Umaasa si Doc Janice na magiging malaking tulong ang discovery na ito, lalo sa medical field. So if we can actually look at our indigenous and local resources and maybe turn them into something usable, practical for our country and worldwide, then that would be a big dent in the scientific field. That would be something that we can actually contribute to science and to the community. Marami pa mang kinakailangang pagdaanan bago ito tuluyang magamit. Ang mahalaga, tahakin mo ang unang hakbang na makatutulong para sa ating kapwa. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Alamin pa natin ang iba pang detalye ng balitang yan kasama si mobile journalist Amy Atienza. Aba, Amy, nakakagutom ang hapon na ito, no? Kanina, kainan, no? Pero inflation is real daw, Pops J. Oo Kaya nga, mag-ingat-ingat sabay may inflation sa una. Yes. Okay, Amy, para sa kaalaman ng lahat, paano ba muna ginagamot ang isang pasyenteng may third-degree burn na nangangailangan ng skin grafting? Talaga bang balat ng isda ang materyales para dyan? Actually, Pops J, kung pag-uusapan natin yung third-degree burns, so naapektuhan din kasi yung hypodermis or yung layer of fat sa ilalim ng balat. So, pag ganun talaga, kinakailangan ng skin grafting. So, pag pinag-usapan naman natin yung skin grafting, usually kinukuha daw siya sa hita ng pasyente. Sa parte ng katawan or ng kaya pasyente. dun sa buttocks. Kasi yun daw yung parang tagong bahagi ng katawan. Pero yung isda nga, katulad na lang din ng tilapia at saka bangus, na-discover lang talaga siya. So, parang nagiging norm na or nasisimula na sila sa innovations na ganun. Kaya parang nagda-direct na din sila ng attention sa paggamit ng mga isda or kaya ng mga aquatic resources. At ini-explore pa ito, no? Yes, Pops J. Paano naisip ng mga researchers sa Ateneo na pwede ring magawa sa bangus itong nagawa sa tilapia na artificial skin? Well, actually, Pops J, dyan naman, out of curiosity lang din talaga kasi interesado daw talaga yung si Bianca at saka si Doc Jazz, kung tatawagin, sa aquatic resources or sa aquaculture. So, nung naisip nila na pwede pala sa tilapia, medyo parang may idea na din sila and knowledge na medyo same yung structure ng tilapia pati ng bangus. Ayun, gumawa na sila ng study, nag-research na sila. And then, doon nila na-prove, gamit na nga din yung nano solution, na talagang effective naman at kakayanin na bangus yung gamitin. Nasubukan na ba nila mismo sa burn patient itong bangus skin at kamusta ang response? Well, so far, Pops J, wala pa kasi nga nasa pa lang sila, process of finalizing lahat ng nasa study. Pero since effective naman nga daw, ang kinakailangan pa kasi doon maayos yung mga papers, pati na rin yung mga documents para ma-push through to at magamit talaga ng mga hospitals pati centers dito sa bansa. Amy, naipakita na ba nila itong na-develop nilang bangus skin sa DOST?
Hindi pa, Pops J, unfortunately. Pero dahil nga, since naging private institution na din naman si Ateneo, talagang sa kanila na din nagsa-start yung developments para dun sa project. And since nag-aaral pa din kasi si Bianca for Masters, so baka daw may propose na din sa St. Luke's kung saan siya nag-aaral ngayon. Isinusulong ng mga researchers na na-interview mo, Amy, ang indigenous resources. May binabalak ba silang i-develop o i-imbentong muli gamit ang indigenous resources? Well, so far wala pa dahil nag-focus talaga sila dito sa bangus skin. Pero since nga, like what I said before, na parang focus din sila sa aquaculture, hopefully daw mas makita nila na meron pang ibang resources sa bodies of water natin dito Pwede sa bansa. pang alternative na material, no? Yes, and hindi lang sa skin grafting. Baka pwede pang ibang problema yung ma-resolve nito, Pops J. Like, hindi lang sa medical field, pero baka din maaaring makatulong nga dun sa whole community natin dito sa Pilipinas. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.